Habang nag-uusap-usap ang pangkat ni Danilo, nagpaalam si Lando na siya'y bibili na muna ng alak doon sa tindahan. Noong araw kasi na yon, hindi nagtitinda ang may-ari ng tindahan doon sa sabungan na kanilang pinakapaboritong alak na kulapo. Makalipas ang 15 minutos, medyo nagtataka na sila dahil hindi pa rin bumabalik si Lando. Maya-maya pa ay laking gulat nila ng pagbalik ni Lando dahil wasak-wasak na ang damit nito. Puro putik na din ang buong katawan nito at puro black eye ang buong pagmumukha nito. Nang makita nila ito, napatayo silang lahat dahil sa pag-aalala dito. "Lando, ano nangyayari sa'yo? Ba't ganun ang itsura mo?" Tanong dito ni Danilo kay Lando habang paika-ika pa ito. Nang matanong na nila ito, ayon dito, nang habang papunta siya sa tindahan para bibili ng alak, mayroon siyang nadaanang mga lalaking nag-inuman malapit sa tindahan. Paglagpas niya dito, napatingin ang mga yon sa kanya. Hindi naman niya yon pinansin hanggang sa nakabili na siya ng alak. Subalit ng pagbalik niya, ay bigla siyang hinarang ng mga kalalakihan at nagtanong ang mga ito ng, "Ikaw ba si Lando, yung sabungero?" Wika ng mga lalaki. Nang marinig niya ang tanong ng mga ito, sumagot lang naman siya ng, "Oo, ako nga." Nang marinig ng mga ito ang kanyang sinabi, bigla siyang pinagtulong-tulungang bugbugin ng mga ito. Nakaganti naman siya dito at napatumba ang 3 subalit dahil 7 kalalakihan ang nagtutulong-tulong para siya'y bugbugin. Hindi niya kinaya. Hindi pa yun nakontento at pinagpapalo pa siya ng 2x2. Dahil sa sakit ng kanyang katawan, pinili na lang niyang hindi gumagalaw upang magkunwaring nawalan siya ng malay. Nang mapagtanto niyang umalis na ang mga kalalakihan, dahan-dahan naman siyang tumayo at lumayo sa lugar na yon. Mabuti na lang ang alak niyang dala, hindi yun nabasag. Napatilapon kasi yon sa makapal na damuhan. Dali-dali naman niya itong kinuha habang paika-ikang naglakad. Nang marinig yon nila Danilo, halos manggagalaiti sa galit ang kanyang mga kaibigan. Paika-ika pa noong naglakad si Lando upang balikan ang mga lalaki kasama ang pangkat nila Danilo. Sumama na rin si Manong Carpio. Subalit ng pagkarating nila sa lugar, ay tanging lamisa na lang at mga bote ang kanilang naabutan doon. Kung kaya't bumalik na sila doon sa sabungan at pinagtatanong si Lando sa mga nangyari. Pati si Manong Carpio noon ay labis ang pagkaawa sa sinapit ni Lando. "Iho, namumukhaan mo ba ang mga bumugbog sa'yo?" Tanong ni Manong Carpio dito. "Yung 2 manong, namumukhaan ko yung kasama ni Tandang Ingrasio nung nagdaang tanghali." Sagot naman niya dito habang nanghihina pa rin. "Hayaan mo lang, iho. Gusto mo bang makaganti sa mga demonyong nambugbog sa'yo? Tara, sumama kayo sa aking kubo." Nang sinabi yun ng matanda, agad naman silang sumunod dito na walang pag-aalangan. Medyo madilim na noon nang makarating sila sa kubo ng matanda. At nung pagpasok nila sa bahay nito, bumungad sa kanila ang mga gamit ng matanda na hindi naman nila matukoy kung para saan yun. Mayroong mga bungo ng hayop doon at mga tinik ng mga kahoy. Nang makapasok na sila sa bahay ng matanda, naupo na muna sila dahil mayroon daw kukunin ang matanda sa silid nito. Pagbalik ng matanda, mayroon itong daladalang tilang pula at kulay itim na langis. Nakalagay yon sa bote. Maya-maya pa ay tinawag na si Lando nito. "Iho, lumapit ka sa akin. Kawaawa ang itsura mo. Halika." Wika ng matanda. Paglapit ni Lando na paika-ika pa ito, ay kinuha na ng matanda ang tilang pula at isinawsaw yun sa langis na nakasilid sa isang garapon.
Maya-maya pa ay ipinunas yun sa mga pasa ni Lando, maging sa mukha nitong puro bugbog. Nang matapos na itong gawin ng matanda, tumayo na yon at tumungo sa silid nito. Habang sila Danilo na nanatiling nanahimik sa isang bangko, dinig na dinig noon nila sa silid ng matanda ang mga usal nitong binabanggit na halos mabingi-bingi sila. Hindi naman nila maintindihan ang mga katagang yon dahil salita ito ng Latin ng barang. Paglabas ng matanda, nasipat nila ang tilang pula na nakapormang hugis tao na nakalublob sa maraming uod. Halos masuka-suka noon si Lando sa kanyang mga nakita dahil una niyang makakita ng isang mambabarang na binarang ang kalaban. Paglapit ng matanda kay Lando, nagwika ito ng, Iho, ilabas mo ang hinanakit mo sa mga taong nanggulpi sa'yo upang makuha natin ang perpektong sakit na ating ibibigay sa mga taong walang kaluluwa. Sa bawat pagtusok ng matanda sa manika gamit-gamit ang tinik, kitang-kita nila noon na panay pagliliyad ng manika sa bawat pagtusok ng matanda. Animoy parang may sariling buhay yon, ayon pa kay Danilo. Maya-maya pa ay nagsalita na ang matanda ng, Mas mainam na tayo ang mauna kaysa ikaw ang maunahan. Pamilya ng mga mambabarang ang mga nakalaban mo, iho. Kaya naman bilang kaibigan ka ni Danilo, tutulungan kita. Bukas na bukas din, mababalitaan mo ang epekto ng aking ginawa. Mamatay sila. wika ng matanda na nakakilabot ang boses nito. Binigyan din si Lando at Buning maging si Lidyo ng matanda ng pangproteksyon. Laban umano ito sa barang at kulam. Nasaan yung medalyon yun kung iyong sisipatin? Tinanggat naman yon ni Lando sa takot na baka gaganti ang kalaban at baka siya'y babalikan. Si Danilo noon, hindi na binigyan ng matanda ng pangproteksyon. Gawa ng alam ng matanda na hindi basta-basta ang gabay ni Danilo. Akala nila yun lang ang gagawin ng matanda, subalit nagkakamali sila. Matapos pagtusok-tusukin ng matanda ang manika, pumunta yon sa likod ng bahay nito at pumunta yon sa puno ng mga bagakay o buho. Sila Danilo noon, nakamasid lang naman yon sa siwang ng dingding ng bahay ng matanda. Paglapit ng matanda sa puno ng mga buho, inalog-alog yon ng matanda na animoy may hinahanap itong mga insekto. Maya-maya pa ay biglang biniyak ng matanda ang isang buho at pagbiyak nito ay mayroong nagsilabasang mga malalaking bubuyog. Pinagapang yon ng matanda pa isa-isa sa isang manika at maya-maya pa ay binulungan yon ng matanda. Nang tapos ng bulungan yon ng matanda, nag-isa-isa na yung nagliliparan na para bang alam nito ang inuutos ng matanda. Nang matapos na ang ginawa ng matanda, lumapit ito sa pangkat nila Danilo habang nagwiwika ng, Tapos na ang ritual, mga iho. Itong gabi na ito, sisiguraduhin kong hindi na yon aabutan ng umaga ang mga nambugbog sa'yo. Wala akong pakialam kung pangkat yon ni Ingrasyo. wika ng matandang habang nakatitig sa labas. Matapos noong ginamot ng matanda ang mga sugat ni Lando, doon na muna sila patutulugin ng matanda. Gawa ng delikado sa labas kapag sila'y maglalakbay, lalo na't mayroon silang nakaaway na mga mambabarang. Matapos nilang maghapunan, naglabas ng alak si Buning nang siyang ikinasaya naman ng matanda. Inabot sila ng 12:00 ng gabi sa kakainom nang bigla silang nakakaramdam ng mga huni ng mga insekto sa labas ng bahay nila. Bigla silang natahimik sa kanilang kinaroroonan at silang lahat ay nakikiramdam. May mga animoy mga langaw sa labas na nagliliparan at kasabay nito
ang pag-alulungan ng mga aso. Nagwika na si Manong Carpio ng, Hayaan mo lang ang mga yan, mga iho. Hindi makakapasok ang mga ganting barang ni Ingrasyo. ayon pa kay Danilo, bukod sa batikang mambabarang itong si Manong Carpio, ay mayroon din itong aral sa kanan. Nang siyang ginawa naman itong pangbakod sa kanyang bahay, akala nila ay barang lang ang iginanti ni Ingrasyo. Subalit laking gulat nila nang may nagsalita sa labas ng bahay ni Manong Carpio nang, Carpio, kahit saan ka talaga ay pakialamero ka. Ilabas mo yung mga taong itinago mo dyan sa loob. Walang hiya ka. Magbabayad ka sa ginagawa mo sa aking mga kadugo. Pinatay mo sila dahil lang sa mga taong yan. wika ni Ingrasyo. Nang marinig nila yon, dito na napagtanto ni Manong Carpio na sinugod na sila ni Ingrasyo sa bahay ni Manong Carpio. Sumugod yun sa kanilang bahay dahil napagtanto nito na hindi sila tinatabla ng barang, ay harap-harapan sila nitong hinamon ng digmaan. Ingrasyo, ako pa sa'yo umuwi ka na. Bago ko makalimutan kung minsan na kitang naging kaibigan. Kaya lang naman ako nakikialam. Dahil minsan lang akong nagkaroon ng kaibigan, pero ay binababoy mo pa. Nang sinabi yun ni Manong Carpio, lalong nagalit ang taong nasa labas. Hinamon na ng ninalang na palabasin si Manong Carpio upang magpatayan. Hindi naman yun pinansin ni Manong Carpio, subalit dahil sa pangungulit ni Ingrasyo, napilitan itong lumabas sila Danilo. Tutulong pa sana si Danilo, subalit pinigilan siya nito. Iho, kaya ko tong laban na to. Diyan lang kayo at manood. Magtiwala kayo sa akin. Hindi pa man nakalabas ang matanda, mayroon itong dinukot sa bulsa nito na isang maliit na libritang itim. May binabasa itong mabilisan at kaagad namang itinago nito ang dala nitong libreta. Nang mabanggit na ng matanda ang laman ng libretang itim, animoy nagliliyab ang matanda. Ayon sa matandang si Ingrasyo, kapag matatalo nito si Manong Carpio sa isang duelo, malaya nilang ipapakain ang pangkat ni Danilo sa mga aswang na mga alaga ni Ingrasyo. Pero siyempre, hindi pumayag dito si Manong Carpio. Akala mo ba basta-basta kong isuko sa'yo ang mga kaibigan ko? Dadaan ka muna sa bangkay bago mo masaktan ang mga kaibigan ko. Pero siguraduhin mo lang na mapatay mo ko. Baka sa akin palang mahirapan ka na, Ingrasyo. Wika ni Manong Carpio. Subalit biglang nagsalita si Danilo habang papalabas ito ng pinto. Manong Carpio, ako nang humarap sa demonyong yan. Sa amin siya nagkasala, kaya't kami ang nararapat na magbigay ng ganti. Wika ni Danilo. Nagsalita naman si Manong Carpio ng, Iho, mga alagad ni Ingrasyo ang nambugbog sa mga barkada mo. Kautusan yon ng demonyong yan. Nang marinig yon ni Danilo, mas lalong nanginginig yon sa galit. Muntik na kasi nitong mawala ng buhay ang kanyang kaibigan. Kinuha na ni Danilo ang tilang nakabalot sa kanyang mutya at paulit-ulit yung binanggit. Sa isang iglap lang, biglang nagkaroon ng mga alitaptap na nakapalibot sa kanila. Si Ingrasyo noon, panay halakhak lang yon sa kakatawa. Sa pag-aakalang mangmang si Danilo sa laban, nagpakawala na rin si Manong Carpio ng mga inkantasyon upang palibutan si Danilo ng bakod at poder laban sa barang na gagawin ni Ingrasyo. Alam kasi nila na may mga kasama itong mga mambabarang na nakamasid lang sa paligid. Nag-aabang lang yon upang makisawsaw sa laban nila. Maya-maya pa ay nagsalita si Ingrasyo ng, Iho, kapag ikaw ay aking magapi, malaya kaming pagpipistahan namin ang mga kasama mo sa loob ng kubo.
Wika ni Ingrasyo. Nagwika din si Manong Carpio ng, Mag-iingat ka, iho. Sa bawat na hakbang na iyong gagawin, isipin mo, buhay ng mga kaibigan mo ang kapalit kapag ikaw ay napatay. Pero huwag kang mag-aalala. Tutulungan kita sa aking makakaya. wika ni Manong Carpio. Nang simula na ang laban, paisa-isa nang nagsiungawan ang mga kasama nito. Doon sa dilim na animoy mga aso ito. Doon din nalaman nila Lando na hindi lang nag-iisa ang matandang aswang. Nang akmang susugod na si Ingrasyo, agad namang inihip ni Danilo ang mga usal sa kanyang mga kamao. Kitang-kita niya noon ang pagmumukha ni Ingrasyo na saan yung demonyo yon. Mayroon yung dalawang sungay sa noo nito at nagbabaga ang mga mata nito. Mayroon itong malalaking paa na sa palagay niya ay kahalintulad yon sa paa ng kalabaw. Laking gulat niya nang sa isang iglap lang, nandun na yon sa kanyang harapan. Hinawakan ang kanyang liig noon at ramdam niya ang mga matatalas nitong kuko sa kanyang liig. Sa kabila ng ginawa ng nilalang sa kanya, nagtataka siya dahil pakiramdam niya hindi siya nasasaktan dito. Napangisi pa noon si Ingrasyo sa pag-aakalang hindi na siya makakagalaw. Pero laking gulat ng nilalang nang masuntok yun ni Danilo sa tiyan na halos mapasubsob yun sa lupa. Dahil sa lakas ng suntok niyang pinakawalan,